Ang coronary artery disease, for short is CAD, Opo. bakit sinasabi na ito daw po ang leading causes ng death sa Pilipinas? Okay. Ang coronary artery disease po, pwede niyo po kasing isipin na ang mga ugat po sa puso natin. May mga major na ugat po kasi sa puso. Para siyang mga tubo. So yung mga tubo po, over time nagkakaroon po ng mga kalawang, pwede mag-cause ng pagbabara. So yun po yung coronary artery disease. Kumikipot po yung daanan ng dugo dun sa mga ugat po na yun. So basically, may mga ibang factors kung bakit po nagkakaroon po ng ganun. Bali yun po yung sakit. Pag nagkaroon po ng bara sa ugat po ng puso. Kumikipot, nagbabara. Tama. Parang tama. tubo. Parang tubo. Kaya nga po ang tawag po dun sa mga ibang doktor na naggumagamot po ng mga ugat sa puso, yung mga interventional cardiologist, para po silang mga tubero ng puso. Parang ganun. Oh, what a description. Yeah. Tubero, to unclog that. Yes, tama Kasi po. mahirap kung hindi mo ma-unclog yan. Di ba? Parang sisirit. Tama po. So ang mangyayari doon, pag nag-clog or na bumara, may mga areas po ng puso na hindi magkakaroon po ng dugo. Basically parang ganun. And mag-fail siya mag-pump. Naku. So parang ganun. What a nice description. Yeah. Mas lalong maintindihan ng ating mga kababayan. Alam mo, Doc, marami pa kaming tatanong. Sige pero- lang po. Sige, Miss Jackie, kayo naman muna. Thank you po. Yes po. Yes po. Doc Julian, no? Yes, ma'am. Paano po nagkakaroon ng bara sa ugat po ng puso? Yan po, Alright. Doc Julian. So there are several factors or mga risk factors po kung bakit nagkakaroon po ng bara sa puso. Una is age. So as you age, Doc, sige, hindi kami ma-exempt doon. Apo. Sige. So as we age, so nagiging mas marupok po ang mga ugat natin. Mhm. Pangalawa, mga lifestyle conditions like sedentary lifestyle, yung diet na kinakain natin masyadong fatty or mataas ang sugars natin. So given that, kung may high blood, kung may diabetes ang pasyente, kung mataas ang cholesterol. So those are the things na pwedeng magpataas ang risk na magkaroon po ng coronary artery disease. Pwedeng familial, ibig sabihin pwedeng namamana kasi may mga sakit po sa cholesterol na namamana, familial na hypercholesterolemia na tinatawag. So yun, depende. So yun po yung mga risk factors po. Ako, Miss Jackie, pag isa-isahin mo, napakaganda ng tanong mo. Ano? Pag as you Thank age, you po. rumurupok, sabi Apo. niya. Tapos, sedentary lifestyle. Yes, of course. Hindi nakakakilala ng exercise, hindi Tama po. kumikilos, gusto lang nakaupo. Yes, ma'am. Okay, hindi naman siya tamad. Kung mahilig kayo sa mga fatty na Yes. pagkain. Sabi pa, yung sugary, mga ganong pagkain, mayroon din siya sabi, may diabetes ka ba, high blood ka ba, may cholesterol. But you mentioned about, namamana ba yung cholesterol? Pwede, ma'am. really? There are patients na pupunta sa amin na familial ang kanilang hypercholesterolemia na tinatawag. Ako, Miss Jackie. So there are certain genes that can cause that. Kasi so pumupunta rin po. We also treat that. Okay, take note of that. Ano po, mga kasambahay. So ito ang pwedeng maging daan para magbara yung mga ugat nyo sa puso. Yan. Sino yung high risk? Coronary artery disease. May kinalaman ba sa family history? Mayroon ka ng explanation a Apo. while ago. Yung lifestyle that was mentioned Ayan, already. Existing health condition. High blood, diabetics, usually the male population, elderly, yon. Yung sa population kasi sa male and female po, in a female na childbearing age pa, ibig sabihin, premenopausal pa po, hindi pa nagme-menopause, the hormones that the patient or the woman has, protective siya for cardiovascular complication. Protective pag Pag Di ba? childbearing age, so premenopausal, hindi pa sila nagme-menopause.